Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang suspense survival film na may pamagat na Fall. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang dalawang babae na sina Hunter at Becky na hindi makababa sa isang napakataas na tower na may taas na 2,000 meters. Sinubukan nilang tumawag ng tulong, ngunit dahil sa mataas na altitude ay walang signal ang kanilang mga cellphones. Ang tower din ka-recap ay nasa gitna ng disyerto kaya mahirap silang makakita ng tao. Ang masaklap pa ay may ilang vultures ang nagsimulang umaatake sa kanila. Kung sila ay makatulog ay tiyak na yun na ang katapusan ng kanilang buhay. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga ka-recap kung saan si Becky, ang kanyang partner na si Dan at ang kanyang matalik na kaibigan na si Hunter ay nag-rock climbing. Nasisiyahan ang tatlo sa kanilang ginawa. Maya-maya ay nadatna ni Dan ang isang maliit na butas. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng butas para makahawak dito, ngunit biglang may lumipad na ibon na naging dahilan upang mahulog siya. Buti na lang at nakatali siya sa lubid. Pagkatapos ay sinubukan ni Dan ang kanyang makakaya na umindayog sa bato, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinubukan din siyang tulungan ni Becky at Hunter, ngunit naputol ang lubid at nahulog si Dan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos, ang eksena ka-recap ay nag-fast forward. 51 weeks na ang nakalipas. Makikita natin si Becky na hindi pa rin makamove on sa insidente. Siya ay nalulumbay at labis na umiinom. Ang ama ni Becky na si James ay nag-aalala tungkol sa kanya at sinusubukan siyang hikayatin na mag-move on sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya nakinig sa kanya. Isang gabi ay naisipan niyang kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng sobrang daming gamot. Nang gagawinan niya ito ay nakatanggap siya ng tawag sa cellphone mula kay Hunter makalipas ang mahabang panahon. Kinabukasan ay binisita ni Hunter si Becky at binanggit ang plano niyang umakyat sa B67 TV Tower. Inimbitahan din niya si Becky na sumama sa kanya at binanggit na maaari nilang ibalik ang pakikipagsapalaran na matagal na nilang hindi nagawa. Si Becky na hindi pa makamove on ay hindi nagpakita ng interes sa paggawa nito. Gayunpaman, kinaumagahan nang maalala niya ang hilig nila ni Dan ay nagbago ang isip niya at nagpasyang akyatin ito para kay Dan. Maya-maya pa ay naglakbay na silang dalawa papunta sa tower. Sa kanilang paglalakbay ay napansin ni Becky ang ilang lumang larawan ni Hunter sa kanyang cellphone. Habang nag-i-scroll siya sa mga larawan ay napansin niya ang isang larawan na may hawak na kamay ng lalaki kay Hunter. Nagtanong si Becky tungkol sa lalaki, ngunit hindi nagbubunyag ng anumang impormasyon si Hunter. Pagkatapos ay nakatanggap si Becky ng tawag sa cellphone mula sa kanyang ama, ngunit hindi niya ito sinasagot. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay huminto sila sa isang motel para magpalipas ng gabi. Habang naghahapunan ay nalaman ni Becky na isa ng vlogger si Hunter at kumikita siya ng sapat na pera para maglakbay sa mga bagong lugar. Napansin din nila ang TV tower at ito ang ika-4 na pinakamataas na istruktura sa Estados Unidos. Kinaumagahan ay sumakay sina Becky at Hunter sa kanilang sasakyan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sinimulan ni Hunter ang pagmamaneho at pag-film ng kanyang mga vlog na sinasabi sa mga manonood ang tungkol sa 2,000 meters na taas ng tower. Habang nagko-concentrate siya sa pag-vlog ay muntik na silang mabangga ng isang truck. Maya-maya ay nakarating na sila sa tower area pero sarado ang gate na may nakalagay na danger sign. Kaya nagpasya silang abandonahin ang kanilang sasakyan at nagsimulang maglakad sa disyerto na lupain. Sa kanilang paglalakbay ay napansin nila ang mga vultures na kumakain ng laman ng hayop at binidyohan din ito ni Hunter para sa kanyang vlog. Ini-upload din niya ang larawan ng hayop sa internet kung saan mabilis itong nakakuha ng maraming likes. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tower at ipinagpatuloy ni Hunter ang kanyang pagva-vlog. Sa kabilang banda, si Becky ay natatakot na umakyat dahil naalala pa niya ang kanyang nakaraan. Sinubukan niyang sumuko, ngunit hinikayat siya ni Hunter na harapin ang kanyang mga takot. Pagkatapos ay itinali ni Hunter ang kanyang lubid kay Becky at nagsimulang umakyat sa hagdan ng tower. Ang buong tore ka-recap ay kinakalawang na, ang hagdan ay bumavibrate at ang mga nut bolts nito ay maluwag na. Habang umaakyat si Becky ay nabali ang isa sa mga metal bar ng hagdan na naging dahilan upang siya ay matakot. Sa kabila nito ay iniipon niya ang kanyang lakas ng loob at ipinagpatuloy ang kanyang pag-akyat. Sa kalaunan ay narating nila ang kalahating parte ng tower at napansin na ang lungsod ay parang isang laroang bayan lamang. Nagpahinga sila sandali, uminom ng tubig at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanilang pag-akyat. Pagkaraan ng ilang oras ay natapos na nilang umakyat sa 1,800 meters at ngayon ay kailangan na lamang nilang akyatin ang natitirang 200 talampakan mula sa hagdan sa labas ng tore. Takot na si Becky sa lakas ng hangin, sa taas ng tore at ang kalawang na kalagayan nito.
Hiniling niya kay Hunter na bumalik na sila, ngunit sinabi lamang sa kanya ng babae na magpatuloy. Kasunod nito ay nagsimula silang umakyat sa labas ng hagdan na tila mas mapanganib na. Di nagtagal ay napansin nila ang mga desk sa kanilang daan at kailangan nilang pumunta sa gilid ng hagdan. Madaling nalampasan ni Hunter ang balakid at tinulungan si Becky na madaanan ito. Lumalakas na ang hangin karekap habang umaakyat sila kaya mas lalo pang kinilabutan ang ating bida karekap. Nang mapansin ito ni Hunter ay lalo niya itong tinakot sa pamamagitan ng pag-alog sa hagdan. Ito ay naging sanhi na ang mga nut bolts ay mas lumuwag at isa sa mga ito ay nahulog. Buti na lang at wala itong epekto sa hagdan at nagpatuloy na umakyat ang dalawa. Bago maabot ang tuktok ay isa pang bolt ang nahulog mula sa hagdan. Sa wakas ay naabot na nila ang tuktok ng tower at nagsimulang kumuha ng mga litrato at video. Gayunpaman, hindi kontento si Hunter kaya kinuha niya ang kanyang drone upang makakuha ng mas magandang view. Di nagtagal ay ibinigay niya ang kontrol ng drone kay Becky at ibinitin ang sarili mula sa pasamano ng tower upang makakuha ng katanyagan. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik at inutusan si Becky na gawin din iyon. Nang marinig ito ng ating bida karekap ay tumanggi siya na gawin ito. Gayunpaman, hinikayat siya ni Hunter na sinasabing ito ang tanging paraan para madaig niya ang kanyang takot. Pagkatapos ay hinawakan ni Becky ang kamay ni Hunter at dahan-dahang pumaibaba sa gilid ng tore. Kasabay nito, nag-selfie si Hunter at hinila si Becky pataas bago madulas ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nito ay inilabas ni Becky ang abo ni Dan at nagwagayway ng huling paalam sa kanya na lumikha ng isang emosyonal na sandali para sa kanilang dalawa. Ngayon ay nagpasya na silang bumalik kaya kinabit nila ang kanilang mga harness at nauna si Becky. Ngunit sa sandaling siya ay bumaba, ang hagdan ay nasira na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Sa kabutihang palad ay hinawakan ni Hunter ang lubid at nagawang hilahin si Becky pataas. Matapos ang nakakapigil hininga na karanasang ito ay pareho silang tumatawa na parang mga baliw. Gayunpaman, mabilis na napawi ang kanilang mga tawa nang mapansin nilang wala na ang hagdan. Tinitingnan nila ang kanilang mga cellphones ngunit wala itong signal. Napansin din nilang nahulog ang kanilang bag na naglalaman ng tubig at mga gamit sa desk ng tower. Maya-maya ay natuklasan din nila ang binocular at isang flare gun ngunit wala itong silbi. Dahil dito ay nataranta si Becky ngunit pinatahimik siya ni Hunter sa pagsasabing ang tunog ng pagbagsak ng hagdan ay maaaring narinig ng mga tao sa malapit. Hinikayat din niya si Becky na maghintay hanggang sa may tumulong sa kanila. Sa sandaling mag-brainstorming ang dalawa ng mga ideya para makatakas sa sitwasyon ay napansin ni Hunter ang malaking sugat sa binti ni Becky mula sa nakaraang pagkahulog. Kaya agad niyang itinali ang kanyang kamiseta sa sugat. Pagkalipas ng ilang oras ay sinimula ni Becky na interviewin si Hunter at tinanong siya kung bakit siya nagsimulang mag-vlog. Sumagot si Hunter na sinimulan niya ito dahil kay Dan na lumikha ng hinala sa isip ni Becky. Pagkalipas ng ilang oras ay tiningnan ni Hunter ang kanyang cellphone at naalala ang pag-post ng larawan ng hayop kanina. Naniniwala siyang may signal sa ibaba at dahil dito ay nakakuha siya ng ideya kaya naghanda siya ng help post. Itinali ang kanyang cellphone sa lubid at ibinaba ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya na umaasang makakatanggap ito ng signal at mai-upload ang kanyang post. Gayunpaman, nabigo ang kanilang pagtatangka. Sa kabila nito ay kumpiyansa sila na may signal sa ibaba at nagpa siyang ibagsak ang cellphone para ma-upload ang post ng tulong. Pagkatapos ay inilagay ni Hunter ang kanyang cellphone sa kanyang sapatos at tinakpan ito ng kanyang medyas at push-up bra. Pagkatapos nito ay inihagis nila ang sapatos at naghintay. Maya-maya ay napansin ni Becky ang isang 143 na tato sa paa ni Hunter. Napag-alaman na ginamit ni Dan ang code na 143 para ipahayag ang kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Hunter ang isang lalaki at isang aso sa ibaba ng tower. Nang makita ito ay sumisigaw sila para humingi ng tulong. Ngunit hindi naririnig ang kanilang mga boses. Makikita din natin karekap ang cellphone ni Hunter na nawasak na nagpapahiwatig na ang kanilang plano ay nabigo. Habang naghahanda ang lalaki na umalis, ay itinapon ni Becky ang kanilang mga sapatos sa pagtatangkang makakuha ito ng atensyon sa lalaki. Ngunit wala itong kabuluhan. Pagkatapos ay nagpasya si Becky na gamitin ang flare gun, ngunit pinigilan siya ni Hunter dahil hindi mapapansin ng lalaki ang flare sa araw. Samantala, napansin din nila ang isa pang lalaki at natuklasan na dumating sila para sa isang party. Balak nilang gamitin ang flare gun sa gabi para madaling mapansin ng mga lalaki. Sa kalaunan ay sumapit na ang gabi at pinaputok ni Becky ang flare gun. Sa kabutihang palad ay napansin ng mga lalaki ang pagsiklab at gayon din ang mga babae na kumakaway para humingi ng tulong. Mabilis silang lumapit sa kotse ni Hunter na ikinatuwa ng mga babae. Gayunpaman, sa halip na iligtas sila ay ninakaw ng mga lalaki ang kanilang sasakyan at mabilis na lumayo. Dahil sa nangyari ay nasiraan ng loob ang mga babae at ngayon ay kailangan nilang makahanap ng bagong solusyon sa lalong madaling panahon.
Nagtanong si Becky tungkol sa tattoo ni Hunter at sa pagkakataong ito ay ibinunyag ni Hunter na nagkaroon siya ng relasyon sa kasintahan ni Becky sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Becky dahil umiibig siya sa kasintahan ng kanyang kaibigan at ito ay isang malaking pagkakamali. Sinabi niya na naakit siya kay Dan dahil hindi siya tulad ng ibang mga lalaki at nakikinig ito sa kanya noon. Minahal niya ito ngunit mas mahal niya si Becky at bilang resulta ay tinapos niya ang kanilang relasyon. Nang marinig ang buong katotohanan ay nadismaya si Becky na pinagtaksilan siya ng sarili niyang kaibigan. Kinaumagahan ay tumunog ang alarm ng cellphone ni Becky na nagpapahiwatig na 24 na oras na ang nakalipas mula nang ihagis nila ang cellphone ni Hunter. Dahil uhaw na sila ay nagpasya si Hunter na bumaba sa desk para kunin ang kanilang bag. Itinalin niya ang isang dulo ng lubid sa tore at ang kabilang dulo sa sarili niyang katawan. Pagkatapos ay bumaba siya ngunit hindi pa rin maabot ang desk. Ngayon na wala nang natitirang pagpipilian ay tinanggal ni Hunter ang kanyang harness, sumabit sa lubid gamit ang isang kamay at umindayog sa desk. Kinuha niya ang bag at uminom ng tubig dito. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang selfie stick, ikinawit ang bag sa lubid at kumapit dito. Pagkatapos nito ay hinila ni Becky ang lubid habang umaakyat si Hunter. Malapit na niyang maabot ang tuktok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nadulas at siya ay nahulog. Huminto ang pintig ng puso ni Becky at nang tumingin siya sa ibaba ay gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang hawak-hawak pa rin ni Hunter ang bag. Gayunpaman, ang kamay ni Hunter ay nasugatan kaya ibinuhos ni Becky ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin siya pataas. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumulat si Becky ng isang tala ng tulong. Ikinabit ito sa kanilang drone at nagpa siyang ipadala ito sa motel. Sa kasamaang palad, ang drone ay hindi nakalipad ng malayo dahil ang baterya nito ay malapit ng malobat at ito ay pilit na bumalik sa kanila. Pagkatapos mabigo ng isa pang beses ay wala nang magawa silang muli. Nang maglaon ng gabing iyon, si Becky ay may nakakatakot na panaginip tungkol sa mga vultures na kumakain sa katawan ni Hunter. Agad siyang nagising at napagtanto niyang isa lamang itong bangungot. Kinaumagahan ay napagtanto ni Becky na maaari nilang i-charge ang drone gamit ang ilaw ng tower. Pagkatapos ay umakyat siya sa poste at isinaksak ang charger ng drone. Ngunit ito ay masyadong maluwag. Bilang resulta ay kailangan niyang hawakan ang charger hanggang sa ganap itong ma-charge. Sa gitna ng matinding init at patuloy na pag-atake ng mga kalapit na vultures ay nanatiling matatag ang ating bida. Ngunit sa proseso ay nahulog niya ang bag sa ibaba ng tore. Pagkaraan ng ilang sandali, ang drone ay na-charge na at si Becky ay bumaba. Maya-maya ay pinalipad ni Becky ang drone patungo sa motel. Ngunit nang malapit na itong makarating ay isang truck ang bumangga dito at tuluyan itong nawasak. Dahil sa nangyari, ang mga babae ay sobrang nalungkot dahil wala na silang makitang ibang pagpipilian. Nang maglaon, ay may isang bagyo ang lalong mas nagpapakomplikado sa kanilang kaligtasan. Pagod na si Becky at gusto na niyang matulog, ngunit pinagbawalan siya ni Hunter dahil baka atakihin siya ng mga vultures. Pagkatapos ay hiniling ni Becky ang sapatos ni Hunter upang ihagis ang kanyang cellphone sa ibaba. Gayunpaman, sinabi ni Hunter na hindi niya ito maibigay dahil ang kanyang sapatos ay nasa kanyang kamay sa desk. Sa pagkakataong ito karekap ay isang nakakagimbal na katotohanan ang nalaman ng ating bida. Malalaman natin na hindi pala nakahawak si Hunter sa bag noong nakaraang pagkahulog nito. Sa halip ay nahulog siya sa desk at namatay. Hinilan na lang ni Becky ang bag at mula noon ay nabubuhay ng mag-isa. Naghahalusinate na lang ang ating bida dahil sa kanyang takot na siya na lang mag-isa ang buhay sa napakataas na tore at sobrang natatakot siya. Sa gabi ay nakaligtas si Becky sa bagyo. Nag-record din siya ng isang video message para sa kanyang ama kung saan ipinahayag niya ang kanyang nais na makauwi. Sa ibang lugar karekap ay nag-aalala rin si James para sa kanya. Kinabukasan ay napansin ng vulture na wala ng malay si Becky kaya sinimulan nitong kainin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito ay hinawakan ni Becky ang vulture at hinampas ang ulo nito sa isang metal na ikinamatay nito. Pagkatapos ay kinain niya ang laman ng vulture upang mabuhay at magkaroon siyang muli ng lakas. Pagkatapos ay itinalin niya ang sarili sa lubid at tumalon pababa sa desk kung saan nakahiga ang katawan ni Hunter. Kasunod nito ay nagpadala siya ng mensahe kay James at inilagay ang kanyang cellphone sa sapatos ni Hunter. Sa pagkakataong ito karekap ay ipinasok niya ang sapatos sa loob ng katawan ni Hunter at nahulog ang kanyang kaibigan. Kinagabihan ay natanggap ni James ang mensahe at agad na nagdial ng 911. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan at nadiskobring inilipat ng pulis ang bangkay. Nang makita niya ito ay humihikbi siya sa pag-aakalang pag-aari ni Becky ang katawan na iyon. Ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang loob niya nang makita niyang buhay ang kanyang anak. Sa wakas ay muling nagkita ang dalawa na lumikha ng isang emosyonal na sandali. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe
at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!